Umpisa na ng kampanya bukas para sa mga kandidato sa pagkasenador at party list sa 2025 midterm elections. Pero may humabol pa rin ngayong araw na mag-withdraw ng kanyang kandidatura. Ang detalye ay narito po ang ulat. Pasado alas 12 ng tanghali, dumating sa opisina ng Commission on Elections sa Maynila si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Bit-bit ang statement of withdrawal. Formal nang umatras si Lee sa pagkandidato bilang senador sa 2025 elections. Sabi ni Lee, walang anumang impluwensya ng politika ang kanyang pag-atras. Ito ay isang personal na desisyon. Masakit man sa kalooban pero ito po yung napagpasehan dahil nakita ko po sa aking pag-iikot, sa aking pakikipag-usap, napagtanto ko na talagang kulang po ang oras at kulang po ang aking makinarya. Pero nakausap na ng kongresista ang kanyang partido na Aksyon Demokratiko at tinanggap nila ang kanyang desisyon. Sa ngayon, wala siyang planong mag-substitute sa kanyang party list bilang nominee at nagbiro pa ito na sa likod muna siya ngayon ng kanyang asawa na siyang first nominee ngayon. Hindi ako ang tatakbo ron, hindi po ako ang nominee doon. Yeah, yung akin pong ex-girlfriend, actually, nung siya po yung nakaupo ng 2 termino doon, ako po yung speaker of my house, no? Sabi naman ng Commission on Elections, kahit nag-withdraw si Wilbert Lee, wala na itong epekto sa paghahanda ng COMELEC. Hindi na ititigil ang printing at kung sakaling makakuha pa rin ng boto si Lee sa eleksyon, ay ituturing na lang itong stray votes. Wala pong pagbabago doon sa listahan. Hindi po namin i-reprint ang balota. Kung sakali po, nandyan pa rin ang pangalan niya sa listahan at ang mangyayari na lang po lahat ng boto na mabibigay sa kanya kung sakaling mag-withdraw siya ay stray votes. Samantala, dahil nga marami na ang mga ngampanya simula mamayang alas 12 ng gabi, nakakandidato sa national positions, maipaalala naman ng COMELEC, hindi lang dapat tamang sukat at common poster areas ang sinusunod ng mga kandidato. Dapat din siguraduhin na environment friendly ang mga material ng mga poster at hindi magdudulot ng tone-toneladang kalat sa kalsada. Magiging mahigpit po tayo. Hindi tayo papayag na this time tone-toneladang mga basura ang kokolektahin ng MMDA o ng iba't ibang local government units o ahensya ng pamahalaan. Matuto naman po tayo maging malinis. Paalala din ng COMELEC sa mga kandidato na meron pang naglalaki ang posters. Baklasin na ito ngayon pa lang, kundi pwede silang ma-disqualify o kaya ay makasuhan ng may parusa na 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Yung mga illegally posted katulad sa public places, tanggal po lahat yan by tomorrow. At the same time, ay yung pong mga gumagamit na mga plastic o yung mga environmentally unfriendly materials ay ating din pong papatanggal yan. At yung pong iba, susulatan namin para sila po ay mag-explain kung bakit hindi sila dapat filean ng kasong election offense at saka disqualification. Bukas, magsisimula na rin magbaklas ang COMELEC ng mga illegal na posters. Bibigyan naman ng show cause order ng COMELEC ang mga politiko na mahuhuling hindi sumusunod sa panuntunan ng komisyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.